Ay, magandang gabi mga friend. Ako, magbigay tayo ng reaksyon dito kay Jinggoy Estrada, kung ang pagsasabi nito. May balita, bakla raw to, hindi ako niniwala. Lalaki naman itsura niya. Tsaka may bagot eh. Oh, ano siya oh. Macho nga eh. Pero may nabalita nga na clubbing stone, no? Pakinggan natin siya. Is a political process, not not a judicial one. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need to be addressed. Not only Saka na doon. Isa ka sa problema ng bansa, ay sa totoo lang eh. Oo. Kaso nito, plunder, di ba? Meron na namang investigasyon dito eh. Oo. Isa to sa problema eh. Isa ka sa problema, Jingay, sa totoo lang. Tuloy. by the two highest officials, but also by us, lawmakers. Impeachment will only sow divisiveness and distract us from the urgent and pressing issues we must collectively address. Impeachment moves should be firmly rooted in the principles of justice and accountability. Alam mo, Jingay, tignan mo muna yung tao na sinasabi mong kung anong uri ang ini-impeach. Bihira naman yung ina-i-impeach na mga public official eh. Kagaya lang yan, mga judges, di ba? Mga Supreme Court, mga ganun. Oh. Ang laki ng kaso niya, tapos sabihin mo, sabihin mo, lahat to. Not personal or partisan motives. Patuloy ko po ang ipagdarasal na manaig ang reconciliation sa pagitan ng ating dalawang pinakamataas mga leader ng ating... Gusto mo mag-reconciliate yan? Para naman tanga, Jingay. Paano mag-reconciliate yan? Anong gagawin mo para mag-reconciliate yan? Ikaw nga, sige nga. Kung yung tatay mo kung ikaw, pinapapatay ka nung ano mo, kung ano masabi nito ng mga friend. Parang hindi alam ni Jingay ang nangyayari dito sa dalawa na to. At magdadasal daw siya na anong klaseng kaulan to, no? Pinapapatay na nga yung presidente, reconciliation pa sinasabi mo. Uturin to, no? bansa para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Impeachment is a political process, not a judicial one. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. There are many pressing problems in our country that need to be addressed. Not only Isa ka na dun sa problema ng bansa. Ito pa si Panelo. Ano sabi? Para kay Panelo, walang makapipigil sa pagkapangulo ni Sara Duterte. Kaya mga maisira sa ulo, no? Abogado to. Tangina, tambak-tambak na nga yung kaso, eh. Wala talaga. Ito mga pre, no? Yan ang putang na magpiyepeso sa Malacanang. Pag nangyari, pag itong administrasyon nito, naging inutil at nakatakbo nga itong si Sayad. Mantakin mo iuupo kung sakasakaling ang madidisgrasya. Ito, ang ano to, mga friend, para sinasabi ko na, di ba? Parang milagro ni Satanas pag ito nakatakbo. Sa klaseng dinadaanan nito ngayon, ha? Oo. Sira ko ulo nito eh. Dapat dito patingnan eh. O, tingnan mo. Ang pamagato nito, Sara versus Sara, ha? Ay, ganyan. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. I already asked a person to take revenge against three individuals. Wala kasi Eto pa siya, nandun na raw sa dahig ngayon itong gagot to,
Yung lakas ko lang talaga galing talaga sa yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero Hindi totoo yan. Ginagago mo na naman yung sarili mo. Sa totoo lang, iniwan na raw siya lahat ng kaibigan niyang politiko. Di ba naman gagot ka lahat ito? Anong ginagawa ni Kimo? Anong ginagawa ni si Mike Defensor? Anong ginagawa ni Panelo? Anong tawag mo sa mga yan? Politiko. Mga pagsalita lang to sa totoo lang. Di ba? Iniwan na raw siya ng mga kaibigan niyang politiko. May laman eh. Gumagawa na naman to ng na saywar, tong ulol na to. Baliw talaga. hindi ako iniwan ng mga Correct. outside. Yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero Sa totoo lang, hindi. Oo. Malalaman natin yan sayad pagdating ng Mayo 11. Kung sino yung mga gunggong na kongresista na boboto na hindi boboto para ikaw ay ma-impeach. Yun, malalaman na natin kung ilan yung gago doon. At yung sa Senado, kung paano ka ilulusot ng mga bugok na senador para hindi ka mag-guilty, makumbik. Yun lang yun, sayad. Huwag mo pinagulo ko tao. Ha? Paano mo gagawin to? No? Oy, mga senador na rito, mag-a-acquit, puta, mahiya kayo. Eto, i-acquitin nyo. Ang daming teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis? May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda. Putang ina, bigat na English nitong gago na ito. Pwede mong i-harness from the universe para gumaling, gumanda. Talagang maraming nagsasabi talaga may sira ho sa ulo nito. Ako naman, nung pagkakita ko pa lang sa tatay nito, ako may tama to eh. O, tama. Pamilya ho ito ng baliw, sa totoo lang. Galit sa adik, putang ina, sila itong mga mukhang adik, di ba? Bumayos ang trabaho ng pulis. Bakit nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis sa kanto? Tanga talaga tong gago na to. Siyempre, pag may pulis sa kanto, takot yung mga tao dahil may nakikita silang pulis. Gusto mangyari nung gago, walang pulis sa kanto. Meron drone daw, lumilipad. Gaano ka bobo to? O yung mga senador, mahiya kayo sa sarili niyo sa totoo lang. Ito, i-acquit nyo. Maawa kayo. Putang ina, mabuti kung kayo lang sa mga mamayang Pilipino. Kaya pero sa totoo lang mga friend, kung sakaling ma-acquit ito, dapat gumalaw na ang tao. Sa karsada na talaga magkikita. Puta na, si Erap. Hindi naman presidente, ikumpara mo yung kahayupan ni Erap dito. Sa bugok na to. Nikiting, sabi nga ni Duterte. Malayo, nikatiting, malayo. Matakin mo mga kung ano-ano nito. Unexplained wealth, bribery, threat, takot-takot. Tapos sinalahula na yung Comelec. Garcia, ang laki ng mata mo, hindi mo ba nakikita, ginagago ka nito. Wala bang filing of candidacy, nangangampanya na ito. Ano ba yan? Sino ba Ay, nako. Wala. Na with a drone, with a
robot, kasi robot ang pagkakaalam ko sa pangalan nila, na pwede mong ano tawag yan? Hindi, ikalat. Hindi. Anong tawag nung, pag ang pulis? Nagro-ronda? Patrol! Yes, sorry. Pwede mong ipapatrol, hindi napapagod ang drone. So magpatrolya yung drone 24 hours. Yung CCTV, hindi napapagod yan. So yung CCTV mo, 24 hours. Pag nandoon ka pa rin sa ilalagay ko ang pulis, na hindi mo nga talaga mahabol yan lahat with ang daming teknolohiya. Mga senador, na i-acquit ito, mag-isip naman kayo. Hindi naman yan nagpapasweldo sa inyo, mga bugok. Ang puta ito, sarap ng buhay, Bato relatives in the Senate. Puta, based on his SALN as of June 30, 2025. Puta, grabe ito mga friend. Walang kukurap, sabi. Well, kapal ng mukha naman ito. Basahin natin ha. Name of relatives: Marian Cristel de la Rosa Ista. Relationship: daughter. Position: Chief of Staff. Salary grade 30. Puta, grabe, no? Puta, ano to? Mona Lisa C. de la Rosa Hino. Daughter na naman. Director 2. Salary grade 26. Puta, hayo. Dalawa na ho yan, ha. Ruby Ann D. Garcia. Relationship: sister. Trabaho, position: supervising political affairs officer. Salary grade 22. Anak ng putang ina, kawawa Pilipinas to sa mga bataan ni Digong. Pangatlo na ho yun, no? Ito pang-apat. Jessica May P. de la Rosa. Miss. Miss niya. Supervising Legislative Staff Officer 3. Salary grade 25. Putang inang yan. Oh, grabe. Joan CDP de la Rosa. Miss din. Supervising Legislative Staff Officer 3. Salary grade 25. Puta, dalawa yung niya, Supervising Legislative Staff niya. Oh. Puta, Officer 3, dalawa. Oh. Bato. Puta na, mahiya ka naman, lumabas ka na. Ang ina. So, John Kerwin D. Garcia. Nephew. Puta, pati nephew kumpleto. Trabaho: Political Assistant Officer 2. Salary grade 13. Ang ina, grabe. No? Isa. Jose Erwin Garcia. Brother-in-law. Supervising Legislative Staff Officer. Salary grade 23. Ang puta, grabe, no? Ronald Yambao. Brother-in-law. Political Affairs Officer 2. Salary grade 13. Ano? Rebecca Comandante. Sister-in-law. Politics Affairs Officer 3. Salary grade 15. Jennifer Comandante. Sister-in-law. Political Affairs Officer 3 din. Salary grade 15. Puta, hayop, no? Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 miyembro ng pamilya ng gago. Puta, no? Grabe, no? Kawawa Pilipinas. Ito na naman si Ading, oh. Si, Miriam Defensor, oh. Si Tim Tarty, oh. A political process, not a judicial one. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment. Sangayon po ako sa hindi pagtuloy ng impeachment kay malaki ang utang na loob ko sa kanyang ama. Dahil sa kanyang ama, ako po ay nakalaya noon dahil nakakulong po ako sa kasong plunder. Oh.
Di ba, Jinggoy? Malaki ang utang na loob mo sa ama ni Sara Duterte kasi siya ang nagbigay sa'yo ng kalayaan. Imaginin mo yung pagkakawatan mo, nakakulong ka na dati, pinalaya ka pa ni Duterte. Ganon kalupit si Duterte noon. Ganon siya kabagsik, yung mga kawatan, pinapalaya niya. So ngayon, ito na, gagamitin na naman si Jinggoy Estrada, no? Kasi pare-parehas naman sila Miriam Defensor ang dating nito eh, no? mga magnanakaw. So ano pa i-expect namin sa inyo? Talagang kakampihan mo yan, kaya may utang na loob kasama niyan. At kakampihan mo yan kasi kapwa mo magna. Ganun kasimple. Kapwa mo magna. Talagang ano mo yan, kay kagrupo mo yan. Kauri mo yan eh. So ano pa i-expect ng taong bayan sa'yo? So sa tingin mo may makukuha ka dyan na ano, na maniniwala, oo, ay, hindi dapat matuloy ang impeachment ni Sara. Bumuboto kami. Isa ka din sa ayaw ng pananagutan kasi ikaw tumatakas ka din sa pananagutan kaya may kaso ka na naman ulit ngayon sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Pinaiimbestigahan ka. Kasi ang tropa mong si Bong Revilla na pinalaya din ni Duterte noon, ayun, nakakulong na ulit, binalik na sa silda. Ngayon ikaw, pinapaimbestigahan ka na naman ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon, ayaw mo sa impeachment ni Sara. Kasi umaasa ka na baka sa 2028 manalo pa si Sara pag hindi siya ma-impeach, makatakbo pa siyang Pangulo. At kung sakali na maging presidente siya, makalaya ka pa rin ulit. Mga kawatan kayo. Tama talaga ang kasabihan. Ito mga boss, oh. Yan, si Sayad, oh. Breaking news. Sara Duterte, ng bato ng laptop, 12 hours daw, nag-lock sa kwarto at umiiyak. An insider even said, parang toddler, umiiyak, nakakaawa. Sa totoo lang mga friend, punta ng kaso na yan. Paano may papanalo yan? Yung kaso na isarili niya na ang mukha. Parang kagaya rin ng tatay niya to eh, itong gago na to eh. Paano mo ididepensa? Sinong inaamin nila sila ng kasalanan, di ba? Ang pinaka-depensa lang nito, itong mag-ama na to, talagang umamin sila na meron silang sira sa ulo. Yun lang yun. Pero kung pipilit nila sila normal, talagang wala na. Kung ganitong klase naman ang ipagtatanggol mo, mga senador kayo, mga kongresista kayo, kayo malaki sira nyo sa ulo. Yun lang yun. Alam nyo nga baliw eh. Oh. Sigurado naman ang mag-aano lang dito, si Meow Meow sa kongreso, baka hindi boboto na impeach to. Yung si no? Libiste. O yan, mga ilan-ilan lang yan. Baka yung Suntay. Ako, sa totoo lang mga friend, yung 200 votes nung na-impeach siya nung una, ako yun din na ini-expect ko eh. Baka hihigit pa. Kasi, kung konsensya ang pananatiliin mo, tsaka kung talagang paulit-ulit, sobrang napakatanga mo naman kongresista ka kung hindi mo nakikita kung paano sinalahula na itong mag-ama na to ang kongreso. Panahon pa nila, General Acop, binaboy na nila. Di ba? Tapos ngayon pabor pa rin kayo sa kanila. Tama sabi ni Secretary Ronald Llamas. Baka isa rin kayo, miyembro ng itong pamilya na ito. Kayo mga nakikinabang din nung panahon niya, nung kanyang ama. Kayo may utang na loob. Nakita mo naman kung maningil ng utang na loob to si Sayad, maski wala. Naniningil ang putang ina. Sinisingin si Congresswoman Luis Ro. May utang daw na 8 milyon sa asawa niya. Wala naman maipakita resibo yung si Raul. Pakita ka resibo, sabi ni Gerber. Wala naman siya maipakita, babayaran daw naman siya. Pakita mo yung resibo, wala eh. Talagang baliw, naniningil ng walang resibo. Di ba? Kawawa. Kawawang Pilipinas. Pag ito Diyos ko. Magkulab na nga tayo mga pre. Librado Ludovico, shout out. Hala, 55
2-0 tapos ka na, Sara Lustay. Kung ako sa'yo, magbigti ka na lang. Wala namang pakinabang sa'yo. Blessed morning, Karaoke to all warriors. Alam mo, Librado, kung ito normal na tao, si Sayad, nagbitaw na to eh. Oo. Sino ba yung yung nalalaglag ba sa bangin o nag-suicide? Sino yung babae na yun? Sa may Baguio? O yun, hindi niya na nakayanan eh. Diba? David Ali Mendoza, good evening, Karox. Natawa naman ako doon sa sinabi ni Kong Luis Tro na nanlilisik ang mata at bumubula ang bibig ni Sayad. Naisip ko tuloy na parang asong ulul. O kaya ay taong may rabies. O, yun nga, di ba? Alam mo, David, nung panahon ni Marcos Sr., 20 taon nag-reign yan, ha? Pero wala kang nakita sa isang anak niyan na naging ganito ka mga abusado. Wala. Sumagot si 3JC Opo. Dapat talagang isailalim si Sara sa psychiatric test. Totoo. Oy, mga senador na mag-a-acquit dito. Tangina, baka kayo may tama rin sa utak, magpatingin din kayo. Dahil talagang nakikita natin ang mga dahilan na siya ay may diferensya. Sinong nasa napakataas ng pwesto ng politika na maghahamok, mag-isang magbibideo para magbanta sa Presidente, First Lady at Martin live pa, ha? Walang sinong matinong tao ang gagawa nito. Kaya nagpapatunay lamang na may diferensya nga siya. Talagang may diferensya. Yun nga walang mayor pa eh. Sheriff, sinapak ng tanga. Talagang may tama sa ulo. Ano naman sabi ng tatay niyang sirari ng ulo? Kung ako pa yan, baka tadyakan ko pa yan eh. Ganun silang pamilya. Sa halip na pagsawayin yung anak niya. Pero wala. Kanila ang Davao eh. Kalat ni Baya, shout out. Sabi ni Duterte rin sa sheriff na sinapak ko. Ano? Magkakaso ka? Sabi ni sheriff po. Nanginginig eh. Sa takot. Nagrally nun yung mga mga judge yata. Nagrally sila na magsampa ng kaso para itong si Sayad matanggal na. Kasi grave misconduct eh. O public servant eh. Ang kaso nung gaga eh. Walang kalusot-lusot eh. Kaya lang, wala nga. Hindi nagsampa yung sinapak eh. Nanginig sa takot eh. Good evening, Kasani. God bless your family, sabi ni Kalatni. God bless, Kalatni. David ulit, ang tiyaga magtanong ng reporter kay Kimo, para bang may laman ang mga sinasabi niya. Kita nyo, nasisi pa yung nagtatanong kay Kimo. Kaya nga, parang atang itong mga reporter na to eh. Wala po, shout out. Good evening po, sir. Natatawa ako sa birada mo po kay Robin at sa mga Duterte. Mabuti naman po at walang mga didilis na umiepal sa comment section ninyo. Wala po. Kasi meron naman, pumapasok, ini-erase ko na agad. Kasi nga, wala naman akong panahon pumatol sa tanga. Kita mo rito, bawal ang tanga rito sa mister, sa totoo lang. Kasi hindi nga ako, para painitin ko pa ulo ko dyan. Patulan mo, tanga na nga eh. Di baling puro normal yung nanonood. Aanin kayo nanonood dito sa vlog ko kung tatanga-tanga. Di ba? Corazon Bonsi. Si Robin pa tinanong, isa sa pinakabobo na senador. Yan sasarap. Welcome to the club, Corazon Bonsi. Rodelia Alpilor. Andali, magkikendi ulit ako. Nakamalata naman ako, mga friend. Rodelia Alpilor. Tama ka dyan, Sir Rox. Sadyang nakakadismaya ang mga nasa Senado, sir. Kala ko nga bumaligtad ang mga ilang kongresista. Talagang nakaka-stress. At buti na lang, nagkaisa sila kay Inday Sayad
kay Inday Sayad na yan. At salamat Lord. At yung Robin na yan, nakakasukan na kung magsalita. Kala mo matino, punyeta kang Robin. Ni ala ka pang nagagawa niya sa Senado, kundi lamon lang. Ay, Sir Rox, patuloy lang po tayong manalig. Ay, nako sir, nalampasan natin ang paglitis kay Sayad. Ngayon, may susunod pa. Salamat sir, ingat po and God bless po. God bless Rodelia ha. Shirley J. Sir, shout out. Nakaka-bullshit nga po itong mga kabubuhang katanungan ng mga ibang medyas. Media? Anong medyas? Kahit doon sa Malacanang press briefing ni Attorney Claire, at kanina nga po, tanong ng medyas pa kung splice daw yung pagmumura at pagbabanta ni Sayad na napanood naman po ng buong mundo. Kaya sira nga ulo, no? Isaac Page, shout out ha. Karox, alam na natin ang gagawin ng mga DDS senators. Ang problema ay kung may sumasama lang sa marami. Yung mga uto-uto at walang paninindigan tulad ni Subiri, JB, Loren, Lapid, Gatchalian. Patay tayo dyan. Kaya nga ako nyo ako maasa dyan. Ia-acquit ng mga yan. Wala silang pakialam, walang kahihiyan yung mga putang inang yan. Kasi kung may kahihiyan ka sa mga tao, nagpapasweldo sa'yo, anong rason mo? Gonggong kang senador ka para i-acquit mo yan. Gonggong kang kongresista ka para hindi mo yan i-impeach. Putang ina. Pinaghirapan yan ng mga matatalinong tao para yan ma-impeach at makonvict. Dahil lang sa katangahan nyo, tangina nyo, i-acquit nyo. Dapat talaga magkaroon sa karsada na to mga friend. Parang ERAP. No? Sana si ERAP, presidente, napalayas ng tao. Yung puta na yan lang. Vice President, hindi kaya palayasin ng tao. Kalaking katangahan na naman yan. Ba? Shirley J. Zero. Marami na namang tataas ang kilay sa mga sinasabi ni Robin Hood Carox. Isa na ako doon. Ito kasing mga media, ay ang tiyagang interviewin itong mokong na to. Buti nga sa inyo, kayo ang pang naging tanga. Kaya nga, di ba? Mary Lebron, shout out. Shirley J. Zero. Bet ko talaga yan si Sentry for President and General Torre for Vice President. Pares tayo. Oo. Ay, teka. Pwede na kayo ah. Hindi ba pwede? Total, wala kang pakialam yung Comelec eh. Ba? Wala sila pakialam eh. Mamampanya na kayo, sabay-sabay. Yung mga tatakbo senador, tatakbong gusto tumakbong Vice President. Pangampanya na kayo. Open naman tong Comelec eh. Oh. Maski hindi, wala pang filing of candidacy, mangampanya na kayo. Oh, di ba? Elizabeth Iscare, oh. Good morning, Sir Rox. Dapat lang sigurong magdesisyon na tayong lahat. Pati mga congressman at senador na ma-impeach na yan si Sara. At grabe na ang bigat ng ebidensya nito sa mga ginawa niyang kasalanan sa ating bayan. Ano pa ba ang palusot ng mga DDS na yan at pro Duterte senador? Hay, kawawang Pinoy. Kung di pa yan ma-impeach, ay siguradong magugulo ng ating bansa. Tama ka dyan, Elizabeth. Tol Jojo, shout out. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out mga friend ha. Sabi ni Friend Shervin. Naku, Rox. Yan nga po ang pilit kong iniintindi at nagiging balakubak na po sa utak ko. Ano po meron dito kay Sayad? At lahat po parang takot at duwag na siya po kantiin o papanagutin sa lahat po ng kanyang mga kabuktutan. Nag-iisa lang po yung lutang pushit na yan, Sir Rox. Sa itsura po niyan
Kaya lang po yan matapang dahil may backup na mga sundalong kanin na puro bayaran. At may tagapagtanggol pong mga abogagong pulpul at inutil. Kung hahamunin po yan ni Tia Deli ng one-on-one, walang makikialam, patay tayo dyan, Tia Deli ka. Pag tinisod ko po yan, hahalik po sa nguso niyan sa lupa, Xerox. Wala pong alisan sa tayo. Di ko po siya aatrasan. Rayuma sa rayuma. Nako, Xerox. Sanay na sanay po ang katipunerang kumain po ng alikabok. Kasi, dati po akong Metro Aid. Ikaw nga. Well, kidding aside po, Xerox. Let's be serious po. Kasi, talaga naman pong sobrang nakakairita po. Kaya po lalo pong tumatapang ang apog ng halimaw na yawa. Kasi feeling niya po, lahat hawak niya po sa liig at walang pwedeng makagalaw po sa kanya. Masyado po siyang naging spoiled brat kasi nga yan po ang mga pinalaki sa kanila, Xerox. Sa lahi po nila, okay lang maging pugante ka, maging mamatay tao ka, at lalong pwedeng maging pinakaulo ka ng mga drug dealer at maging dahilan ka ng mga nasisira ang ulo at utak dahil sa droga. Yan po ang pamilyang Halimaw sa pinakahalimaw na sinasamba po ng maraming kultado na po ang utak sa pagkampi at pagtanggol sa mga pesting yawa. Naku, manong ang kayong lahat ng mga kampo ni Satanas, magsitalo na lahat sa bangin para ng ang bansang Pilipinas magkaroon naman ng katahimikan. Mga lecheng yawa kayo. Mga buwisit, mga leche, kinam. Galit na naman, Tia Deli. Lusartan lang yan, Tia Deli. Ay, ginagawa ko yung pinapadala kong Tia Deli. Yung mga herbal medicine. Oo. 3JCO po. Xerox, sabi ni Badoy, ang kumampi sa impeachment si Sara, paparusahan daw sa 2018. Mga sira nga ulo niyan lahi, si Badoy, si Binag. Puta yan na magiging laman ng Malacanang, putang ina. Pag yan nakatakbo, nang dahil sa mga tulunggis na senador na to. Sabi naman ni Kati Binag, ang bumoto raw sa impeachment, di raw susuportahan ng INC ang 4th generation. Mga ulol, no? 3JC up, no? Sabi naman ni Manang Amy, ang boboto raw sa senador sa impeachment, sasampahan daw ng sandamakmak na kaso. Kanya-kanya sila ng pautot. Bakit? Spokesperson ba ng INC si Binag? Spokesperson ba ng Malacanang si Manang Amy? Bakit si Badoy ba ang presidente sa 2028? Ang lalakas at tama naman. Lahi nga, puro sira ulo na nga yung mga yan. Pati si Alder Roque, si Panelo, puro buwang. Puro mga sira ulo. 3JC po ito. Sa mga nagbabasa dito sa vlog ni Xerox, anong kinabukasan ba ang naghihintay sa mga Pilipino sa 2028? Kung si Sara ang iboboto nyo, ito na. Ang kinabukasang naghihintay sa Pilipinas ay masawal pa sa North Korea. Di ba nagbanta si Pulong at basta nakapag sila nakabalik sa Malacanang, hindi raw nila patatahimikan ng Pilipinas. Chaos ang aabutin ng ating bansa. Ganyan ba ang gusto nyo? Tanong mo yan sa mga ulol na senador at mga kongresista. Itong eleksyon sa 2028, hindi ordinaryong eleksyon dahil dito nakasalalay ang totoong magiging kinabukasan ng bansa. Kaya di dapat magpadala sa pananakot ng mga DDS. Talaga. Kaya lang, ang problema nga, baka yarin Nagsalita si Sayad basta malinis lang daw yung eleksyon. Putang ina, parehas nung sabi ng tatay niya nung nakarang eleksyon. Subukan ninyo mandaya, padala ko kayo sa pulis. Puta, patay na ka ako. Tapos na. Saywar na Tama. Wala pang isang oras, 20 milyon na nabilang na boto. Putang ina, makina yan. 3JC po ito. Oy, shout out. Pastor Jun Lagon, my friend, Pwede na tayo magkwentuhan bukas, friend.
Sabi 3J, Xerox, sa dami ng mga kasalanan ni Gongdi sa Pilipinas at sa sobrang kawalang yaan niya pati sa Diyos ay dinadamay niya. Kaya ayan, pinarusahan siya. Sino bang magkakalang makakawit siya ng ICC? Sino bang magkakalang may isang General Torre na magkakagawa ng ganitong misyon? Akala kasi ni Gongdi, hari siya sa Pinas at walang makakagalaw sa kanya kahit pa si BBM. Pero lagi kong sinasabi, ang tadhana ang gagawa ng paraan para sila maparusahan. Totoo yun, friend. Marilo Pabianak, shout out. Blessed day po tayo at sa mga ka-warriors. Ang sarap pakinggan ng Congressman Listo. Nakakatakot imagine yung sinabi ni Kong Laila na nanlilisik ang mata, bumubula ang bibig at lumalabas ang dugo sa tenga. Parang Dracula, naiisip ko, pero pera ang kinakain. Ipe-pray natin si Senator SP Tito na maging matatag at bigyan ng karunungan para sa mamumuno sa Senado. Kasi tiyak, kumikilos na ang panig ng kadiliman para lamang ma-acquit si Sara. Kung bakit natapat sa impeachment ay ganitong klase senador ang mag-conduct ng napakaselang hearing of accountability. Wala nga pong wisdom magtanong ang mga media. Nakakabobo. God bless the Philippines. Iba po lumalabas ang big ng mga senador kumpara sa mga nasa isip at puso nila. Totoo. 3J show ulit to. Xerox, ito si Panelo. Walang kagatul-gatol kung magsalita. Wala raw makakapigil sa pagiging presidente ni Sara 2028. Kahit daw ang God of Destiny, hay, kawawang Panelo. Talagang sumama na sa kasamaan ni Gongdi. Yun nga. Una, wala pong gods of destiny. Iisa lang po ang totoong Diyos. Hindi po siya plural na gods. Pangalawa, merong makakapigil kay Sara ang tadhana. Dahil ang tadhana, hindi siya itinakdang maging presidente ng Pinas. Ang sabi ni Sara, siya raw ang presidente ng hell, not the Philippines. O, di ba? Pangatlo, ang Panginoon Diyos ay hindi kampi sa masama. Ang pamilya Duterte, puro kasamaan ang lumalabas sa bibig, puro pananakot ang sinasabi tungkol sa kanilang mga balak pag sila na ang hari ng Malacanang. O, diba? Shout out Eddie Luna. Prenay Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona, anak, shout out sa inyo mga boss, ha. Hanggang bukas mo muli. Yeah, baka maisa ako. Meron akong vlog. Pero off topic tayo. Siguro mga 15 minutes lang. God bless mga friend. Good night.